Hello everyone! Isa sa nagpapahirap sa pag-aaral ng Thai language ay ang tones nito. Kapag kasi nagbago ang tono ng pagkabigkas mo sa salita, nagbabago ang kahulugan nito. Halimbawa, suway, suway, klay, klay, kao, kao. Hindi natin kailangang manghula kung anong tones ang gagamitin. Mayroon tayong rules na sinusunod na nakadepende sa kung anong characters ang gamit mo. Kaya kung hindi ka pa familiar sa Thai characters, I suggest na panoorin mo muna ang ating Read and Write Thai course. Dito mo matututunan ang fundamentals at basic structure ng Thai language. May dalawang rules tayo na dapat tandaan. Tone rule para sa mga salitang walang tone marks at tone rule para sa mga salitang may tone marks. Ano ang pagkakaiba nito? Simulan natin sa rule na walang tone mark. Dito papasok kung gaano mo kaalam ang Thai characters, both consonants and vowels. Sa consonants, nahahati ito sa tatlong klase, low, middle, and high-class consonants. Sa vowels naman, may long vowels at short vowels. Nandyan din ang diphthongs. Mahalaga rin na alam ninyo ang syllable, living at dead syllable. If you can prolong the end sound of a word, ito ay living syllable. Halimbawa, kin, pai, ma. If you cannot prolong the end sound of a word, ito ay dead syllable. Halimbawa, bat, pa, rip. Sa madaling sabi, kapag ang salita ay nagtatapos sa mga consonants na M, N, L, Y, W, at long vowels at some of the diphthongs, ito ay living syllables. Kapag naman ito ay nagtatapos sa T, P, K, at short vowels, ito ay dead syllable. Now, let's put everything in a table. Ito ang ating consonant classes, low, middle, and high-class consonants. Then the syllables, which is nahati sa apat. Living long, living syllables using long vowels. Living short, living syllables using short vowels. Dead long, dead syllables using long vowels. And dead short, dead syllables using short vowels. Now, let's complete the table with the tones per consonant classes. To understand this better, magbigay tayo ng halimbawa. Ang salitang ito ay nagsisimula sa consonant na loling na isang low-class consonant. Ang vowel naman ay e na isang long vowel. At nagtatapos ang salita sa consonant na wowen. That's why this word is a living long. Kaya ang tone na gagamitin ay middle tone. Leo, leo. Another example. Ang salitang ito ay nagsisimula sa consonant na dojan na isang middle class consonant. Ang vowel naman ay a, isang short vowel. Ang syllable ay dead short. Kaya ang tone na gagamitin ay low tone. Da, da. Last example. Ang salitang ito ay nagsisimula sa consonant na cha-ching na isang high-class consonant. Ang vowel naman ay a at nagtatapos sa consonant na nonu. Ang syllable ay living short, kaya ang tone na gagamitin ay rising tone. Chan, chan. Naintindihan? Masasabi mo ba kung anong tone ang gagamitin sa salitang ito? Bibigyan kita ng 10 segundo. Mak, mak.
Ito naman, bibigyan ulit kita ng 10 segundo. Rap, rap, magaling. Sana naintindihan mo na ang ating tone rule para sa mga salitang walang tone mark. Now, we can move on to our next tone rule. Dito, dalawa lang ang dapat nating tandaan. The class of the consonant and the tone mark itself. Sa Thai language, mayroon tayong 4 na tone marks. May ek, may to, may tri, may tatawa. Makikita ito sa itaas ng salita. Bawat tone marks na ito ay may iba't ibang tones depende sa kung anong consonants ang gamit mo. Let's put this in a table. If you noticed, hindi lahat ng tone marks ay ginagamit sa consonant classes. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Ang salitang ito ay nagsisimula sa moma na isang low class consonant. Mayroon itong tone mark na may e, kaya ang tone nito ay falling tone. May. Another example. Ang salitang ito ay nagsisimula sa consonant na totaw na isang middle class consonant. Mayroon itong tone mark na may to, kaya ang tone na salitang ito ay falling tone. Tong. Last example. Ang salitang ito ay nagsisimula sa dodek na isang middle class consonant. Mayroon itong tone mark na may tatawa, kaya ang tone na salitang ito ay rising tone. Diyaw. Subukan mo naman. Anong tone ang gagamitin sa salitang ito? Bibigyan kita ng 10 segundo. Cow. Isa pa. Anong tone ang gagamitin sa salitang ito? De. Magaling! Ngayon, nalaman mo na ang tone rules ng Thai language. Hindi madaling pag-aralan ang tones. It took me more than a month to fully understand this. Practice lang ang katapat at magiging natural din ito sa inyo. I hope nakatulong itong lesson natin to understand the Thai tones and start using it correctly. Kung naguguluhan ka pa rin, panoorin mo lang ito ng maraming beses para mas lalo mong maintindihan. Repetition is the key. I hope this channel has been helpful in your journey to learn and master the Thai language. If you have any questions, suggestions, just leave a message on the comment section below. Have a great day and see you again. Sawasdee krap.